This is a work of fiction. Names, characters, business, events and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Hindi ako agad na nakatulog ng gabing yun dahil sa napag-usapan namin ni Rose. Hindi ko alam, pero sobra talaga akong nag-aalala sa kaibigan kong si Brian lalo na't gaya ng sinabi ko ay mabuti siyang tao. Hindi ko rin naman alam kung ano ang gagawin o magagawa ko para sa kanya, ayaw ko rin namang malaman niya na nag-aalala ako kasi natatakot ako na baka maapektuhan ang pagkakaibigan namin. Maaga namang nagising ang mga tropa sa sumunod na araw, siguro ay 3:00 pa lang iyon ng madaling araw. Samantalang ako ay hindi pa nga nakakatulog. Ganun pa man, hindi naman na kami nag-aksaya ng panahon na mag-prepare para nga sa outing namin. Mga 5:00 naman iyon ng umaga nang nagpasya kaming bumiyahe na papunta sa university, kung saan naghihintay ang iba pang mga SSG officers na kasama namin sa bakasyon na ito. Bago nga kami umalis sa bahay ni Levi, napakunot ang noo ko nang may makitang isang hindi pamilyar na sasakyan sa hindi kalayuan, tapos ay may isang babae na nakatanaw sa sasakyan namin. Siguro ay isa lang iyon sa mga kapitbahay nila kaya hindi ko na pinansin pa. 2 van ang gamit namin. Isa para sa tropa ni Kuya pero doon na rin kami ni Jazz sumabay at isa para sa mga SSG officers. Okay ka lang? Bulong sa akin ni Yael habang nasa biyahe kami, kung hindi ko pa nababanggit ay siya ang katabi ko. Oo, medyo inaantok lang. Hindi kasi ako agad nakatulog kagabi, sagot ko naman. Matulog ka na muna, gigisingin na lang kita kapag may stopover tayo, wika niya. Saan nga pala tayo pupunta? Kuryusong tanong ko sa mga kasama namin nang maalala na wala akong ideya sa destinasyon namin. Sa rest house natin sa Tagaytay, agad na sagot naman ni Kuya Marcus kaya umawang ang bibig ko. May rest house tayo sa Tagaytay? Nalilito na tanong ko kaya nagtawanan ang lahat. Hindi ko ba nabanggit sa'yo na may biniling bahay doon sina Mama at Papa 2 years ago? Ilang beses na nga kaming nakapunta ng tropa doon. Doon nga rin ako nag-celebrate ng birthday last year, wika niya, bahagya na lang akong napanguso kasi ay ang dami kong hindi alam patungkol sa mga pagmamay-ari ng mga magulang namin. Ang akala ko pa naman magbi-beach tayo, wika ko. Okay lang yan, may swimming pool naman doon, sagot ulit ni Kuya kaya tipid na lang akong ngumiti bago tumango. Pagkatapos noon ay sumandal na ako sa inuupuan, medyo nagulat pa nga ako nang pasimpleng pinagsaklop ni Yael ang mga kamay namin. Napakagat ako sa ibabang labi ko, pero hindi naman ako nag-react para walang makahalata. At dahil kulang pa nga ako sa tulog, hindi ko namalayan na nakatulog na rin ako sa biyahe. Hindi ko alam kung gaano yun katagal, basta nagising lang ako nang nakarinig ng mahihinang pagtawa. Nang imulat ko ang mga mata ko ay nakita kong nakatingin sa amin si Cass, habang hawak ang phone at kinukuhanan kami ni Yael ng picture. Saka ko napagtanto na nakasandal pala ako sa balikat ni Yael. Nandito na ba tayo? Agad na tanong ko tapos ay umupo pa ng maayos. Stopover lang, pinapag-ising lang kayo ng kuya mo para makapag-CR kayo, o makabili ng kung anong gusto nyo, natatawa na sagot niya. Agad akong nakadama ng kaba sa ideya na baka may nakakita sa iba pa naming tropa na magkahawak kami ng kamay ni Yael. Huwag kayong mag-alala, natutulog din ang iba sa biyahe, kaya nang magising sila hindi na nila kayo napansin pa, walang ibang nakakita ng sweetness nyo, nakangisi na dagdag pa niya na parang nababasa ang nasa isip ko. Bumaba na muna tayo, wika naman ni Yael na mukhang inaantok pa rin. Iyon naman ang ginawa namin. Gumamit lang kami ng banyo, tapos ay bumili na rin ng ilang chips. Nagtagal lang kami ng ilang minuto bago nagpasya na magpatuloy na sa biyahe. Pagkatapos noon ay hindi na ako ulit nakatulog pa, pero si Yael ay pasikreto pa rin namang pinagsaklop ang mga kamay namin. Pagkaraan lang ng ilang oras ay nakarating na rin naman kami sa Tagaytay, at sobra akong namangha nang makita ang rest house na sinasabi ni Kuya.
Sa totoo lang ay medyo malaki rin ang bahay. Kahit patatlo lang ang kwarto nito, ay masasabi mong maganda at malaki pa rin naman. At tama nga sila, may swimming pool at jacuzzi pa. Tatlo lang ang kwarto rito, sa iisang kwarto na lang kami ng tropa. Pwedeng gamitin ng mga boys ng SSG ang isa, at sa mga girls ang isa pa. May mga sobrang kama naman akong pinadala rito, wika ni kuya nang nakapasok na kaming lahat sa loob. Iyong ref naman, puno na ng pagkain, at may pantry rin sa kusina kaya huwag kayong mahihiya kapag nagutom kayo, just feel at home, dagdag pa niya. Ayusin na muna natin ang mga gamit natin sa taas, tapos kapag okay na, magkita-kita na lang tayo sa poolside. Doon kasi ihahanda ang lunch natin, nakangiting wika naman ni Jazz na siyang sinang-ayunan ng lahat. Iyong master's bedroom ang kwarto namin ng tropa. May isang king-size bed doon, tapos ay may dalawa pang extra na kama ang nasa lapag. Hindi na namin pinag-usapan kung sino-sino ang magkakatabi sa pagtulog mamaya, basta inilagay na lang namin ang mga gamit namin sa closet at dumiretso na sa poolside dahil nga nagugutom na rin kaming lahat. Pagkatapos naman naming kumain ay may mga ilang sinabi at paalala lang sa aming mga SSG officers si Jazz, nagpasalamat din siya kina Levi at sa buong tropa, tapos ay sinabi niya na mag-relax at magsaya muna ang lahat ngayong nasa bakasyon kami, dahil pagkapasok namin sa Lunes ay mas magiging busy pa kami. Dahil doon ay nagpa siya ang ilan na magpunta sa People's Park na hindi naman daw kalayuan sa rest house. Agad nga akong na-excite kasi ay gustong-gusto kong magpunta rin doon, pero biglang nagsabi sina Levi na maiwan na lang daw kami para uminom ng alak at mag-swimming, kasi nga ay ilang beses na rin daw silang nakapunta doon. Pwede bang sumama na lang muna ako sa kanila? Gusto ko rin kasi sanang makapunta doon, mababa ang boses na wika ko naman. Oo naman, basta mag-iingat kayo, agad na sagot ni kuya. Sasama na lang din ako sa kanila, wala pa kasi ako sa mood uminom, wika naman ni Yael. Nakita ko ang pasikretong pagngiti ni Nakas at Jazz kaya agad din akong kinabahan. Mabuti na nga lang at walang ibang nakapansin noon. Iyon naman ang napagpasyahan naming gawin. Maliban sa aming dalawa ni Yael, ay nagpaiwan ang tropa. Sumama kasi kami sa mga SSG officers sa pamamasyal. Nang makarating nga doon ay sobra akong namangha sa ganda ng lugar. Kung tutuusin ay 2:00 iyon ng tanghali, at tirik na tirik ang araw, pero hindi naman mainit sa lugar dahil na rin sa dami ng mga malalaking puno na pwedeng silungan. Nang bumaba na kami sa sasakyan ay nagkanya-kanyang grupo ang mga kasama namin, ako naman ay agad na dumiretso sa bilihan ng mga souvenirs, at as usual ay nakasunod lang sa akin si Yael. Nagpaiwan ka na lang sana doon, baka lang kasi makahalata sina kuya. Lagi ka naman kasing nakadikit sa akin, wika ko habang tumitingin kami ng mga pwedeng bilhin. Bakit, ayaw mo na ba akong kasama? Pagbibiro naman niya kaya mahina akong natawa. Hindi naman sa ganon, nag-aalala lang naman ako na baka nga makahalata sila, wika ko. Hindi iyan, may mga kasama naman tayo, sagot ulit niya kaya nagkibit na lang ako ng balikat. Kung aminin na kaya natin sa kanila ang tungkol sa atin? Tanong pa niya kaya agad akong natigilan. Napalingon pa nga ako sa kanya at hindi agad na nakapagsalita. Hindi ko naman kasi alam kung ano ang isasagot ko sa sinabi niya. Sa tingin mo ba maiintindihan ni kuya? Natatakot kasi ako sa magiging reaksyon niya, ayaw ko rin naman na baka mag-away kayo dahil sa akin, wika ko pagkaraan ng ilang minuto. Subukan nating ipaliwanag ng maayos, kung magagalit man siya, naniniwala naman ako na darating ang araw na maiintindihan at matatanggap niya ang meron tayo, saad niya. Saka na siguro kapag ang tropa lang ang kasama natin. Hindi sa wala akong tiwala sa mga kasama namin ni Jazz sa SSG, pero medyo hindi pa kasi ako komportable na malaman ng iba, sagot ko, tipid naman siyang ngumiti bago marahang tumango. Akmang magsasalita pa nga sana siya pero agad na tumunog ang cellphone niya kaya kinuha at tinignan niya yon. Si Cass tumatawag, sasagutin ko lang saglit, wika niya kaya tumango ako. Hindi naman na siya lumayo sa akin nang sagutin ang tawag, ako naman ay muli ko nang ibinalik ang mga tingin sa souvenirs para makahanap ng pwedeng bilhin.
Balak ko kasi sanang bigyan ng pasalubong sina Rose at Brian. Nang maalala ko ang kaibigan kong si Brian ay agad na naman akong nanlumo at napabuntong hininga. Pero alam ko naman na wala akong ibang magagawa kung hindi sundin ang sinabi ni Rose, na huwag ipapahalata rito ang mga napag-usapan namin. Hello, habang tumitingin ang pwedeng bilhin ay agad akong napalingon sa magandang babae na bumati sa akin. Hello din po, may halong pag-aalangan na sagot ko. Bahagya pang napakunot ang noo ko kasi pakiramdam ko ay nakita ko na siya, pero hindi ko matandaan kung saan. Pasensya na, pero pwede mo bang ibigay ito sa lalaking kasama mo? Nakangiting saad niya tapos ay iniabot sa akin ang isang plastic bag na may lamang t-shirt. Sinabi niya iyon habang nakatitig pa kay Yael kaya agad akong nakaramdam ng selos. Sorry, pero hindi kasi siya tumatanggap ng nanggaling sa hindi niya kakilala, sagot ko naman, dahil doon ay mahina siyang natawa. Ang cute mo namang magselos, huwag kang mag-alala kasi hindi ko naman siya aagawin sa'yo, pakibigay na lang please, natatawa pa rin na wika niya. Napasimangot na lang ako bago tinanggap ang binibigay niya, nagtaka nga ako nang nagpasalamat lang siya tapos ay naglakad na paalis. Sakto namang tapos na si Yael kausapin si Cass sa phone at lumapit siya sa akin. Mukhang may nagkakagusto sa'yo dito, heto, pinapabigay sa'yo, nakasimangot na wika ko. Nung una ay parang nalilito siya pero napangisi rin naman nang mapansin siguro niyang nagseselos ako, bago niya yun tinanggap at binuksan. Ang ganda naman nito, sino ang nagbigay, nakuha mo ba ang pangalan? Magpapasalamat sana ako, wika niya na may halo pang pang-aasar. Hindi, at saka anong maganda dyan, pambata naman ang disenyo, iritado na wika ko bago nagpatuloy na sa paglalakad. Isang kulay white na t-shirt kasi yon na may disenyo ng mga Power Rangers. Hindi ka ba nagagandahan sa Power Rangers? Lagi ko ngang pinapanood sa TV ito noong bata pa ako. Natatawa pa rin na wika niya bago sumunod sa akin. Hindi naman ako sumagot, hindi ko maintindihan kung bakit selos na selos ako. Samantalang simpleng t-shirt lang naman iyon at hindi naman nagpakilala iyong babae. Pakiramdam ko tuloy ay nakarma ako nang pinagselos ko siya kay Brian. Bigla kasing bumalik sa akin ang feeling at ganito pala ang pakiramdam, sobrang nakakairita. Hanggang sa makabalik kami sa rest house ng hapon na ay naiinis pa rin ako, naabutan nga namin sina Kuya sa poolside na masaya nang nagkakantahan at halatang lasing na, sina Jazz at Cass naman ay nagsuswimming. Nagpahinga lang kami saglit ng mga kasama namin, bago nagpasya na samahan na sila doon. Nakakatuwa nga kasi ay sumali rin ang mga SSG officers sa inuman, syempre ay hindi ako sumali kasi nga ay hindi naman talaga ako umiinom. Minsan ay napapalingon sa akin si Yael, at pansin ko na mapapangiti at matatawa siya na parang inaasar pa ako. Hindi ko naman siya kinikibo kasi baka mas lalo lang akong mainis sa kanya. Hanggang sa maya-maya pa ay naramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko, nang tignan ko yun ay isang mensahe mula sa kanya. Ano ang feeling ng nagseselos? Hindi nakakatuwa, di ba? Kaya huwag mo na akong pinagseselos ulit. Huwag ka na ring magselos sa t-shirt, ikaw lang naman ang love ko, iyon ang laman ng mensahe. Mabilis akong napakagat sa ibabang labi ko para pigilan ang ngiti na gustong kumawala, tapos ay nag-iwas pa ako ng tingin. Ganun kasimpleng mensahe lang niya ay nanlalambot na ang tuhod ko. Iba talaga ang epekto niya sa akin. Sinasabi mo ba na ginagantihan mo ako? Iyon naman ang reply ko, hindi ko alam pero feel ko na magpabebe kahit pa ang totoo ay tiklop naman na ako. Hindi naman kasi kita pinagselos, kusa mo lang yung naramdaman, sagot niya na may emote pang ng asar. Hindi daw ako ginagantihan, pero tuwang-tuwa ka sa t-shirt, ang reply ko ulit. Sa'yo na lang kung gusto mo, o kung hindi kaya ipamigay mo sa iba, o itapon mo. Basta huwag ka nang magselos, ayaw kong nag-aaway tayo, sagot niya, dahil doon ay hindi ko na napigilan ang pagngiti. Huwag mong sayangin ang t-shirt, okay lang talaga. Pangako, hindi ako nagseselos, reply ko naman, bahagya pa akong tumingin sa kanya at ngumiti. Nagkibit naman siya ng balikat at hindi na nag-reply pa. Pagkatapos noon ay nakisali na lang kami sa kasiyahan ng mga kasama namin,
Hanggang sa dumating ang dinner at sabay-sabay kaming kumain. Sina Kuya, Van at Levi nga ay nagpasya ng matulog at magpahinga pagkatapos kumain, dahil kaninang tanghali pa sila umiinom ng alak at lasing na sila. Ang ibang SSG officers naman ay nagpatuloy pa rin sa inuman. Marky, Yael, swimming na lang tayo para makapagpahinga na rin tayo pagkatapos, nakangiting pag-anyaya sa amin ni Cass maya-maya pa. Magpapalit muna ako saglit ng damit, sagot ko naman. Ako rin, wika naman ni Yael tapos ay mabilis na tumayo at sumunod sa akin sa paglalakad. Sina Cass at Jazz naman ay dumiretso na sa swimming pool. Nang makapasok na kami ni Yael sa kwarto ay pinilit namin na hindi makagawa ng ingay para nga hindi maabala ang tatlo na nagpapahinga na. Napangiti pa nga ako nang makita sina Kuya at Van na magkatabi sa dulong kama na nasa lapag. Hindi ko na sana sila papansinin pa, pero agad ding natigilan nang may napansin ako. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko, pero lumapit ako sa kanila at marahang itinaas ang kumot na nakabalot sa katawan nila, at agad na napanganga nang makita na magkahawak sila ng kamay. Nanlaki ang mga mata ko nang mapalingon kay Yael, na mukhang nagulat din sa nakita. Mukhang tama ka, bulong pa sa akin ni Yael. Mabilis akong tumingin sa may bedside table at nakita ko doon ang cellphone ni Kuya. Alam ko na mali, pero kinuha ko yun. Sinubukan kong buksan pero may password. Sinubukan ko ang birthday niya pero hindi naman yon. Anong ginagawa mo? Hayaan mo na lang, hintayin na lang natin na sila mismo ang magsabi, bulong ulit sa akin ni Yael. Kailan ang birthday ni Van? Tanong ko, nalilito man ay sinabi naman niya sa akin. At nang iyon ang sinubukan kong ilagay bilang password ni Kuya ay agad na nabuksan ang phone. Muli na naman akong napasinghap dahil doon. Hindi pa ako nakontento, nag-browse pa ako sa contacts niya. May nakita akong isang contact na walang nakalagay na pangalan, maliban sa sticker na puso. Sinubukan kong tawagan yun at biglang nag-vibrate ang isa pang cellphone na nasa bedside table din. Cellphone yun ni Van, at gaya ng kay Kuya, sticker na puso lang din ang pangalan ng number ni Kuya sa contact niya. Marky, hindi mo na dapat ginawa yon, bulong ulit sa akin ni Yael nang makumpirma namin na may namamagitan nga kina Kuya at Van. Sorry, kuryoso lang naman kasi talaga ako, pabulong na sagot ko rin. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko naman sasabihin sa kanila ang tungkol sa nalaman natin. Aakto pa rin akong normal at parang walang alam, dagdag ko pa. Tipid naman siyang ngumiti bago tumango, tapos ay binuksan niya ang phone ni Van para burahin ang missed call ko doon gamit ang phone ni Kuya. Alam kong ginawa niya yon para hindi malaman ni na Kuya at Van na pinakialaman namin ang mga phone nila. Gaya ng sinabi ko, ay alam kong mali na basta na lang makialam, lalo na't privacy ni na Kuya at Van ang pinag-uusapan dito. Pero minsan, siguro hindi lang talaga natin napipigilan na maghanap ng sagot sa isang tanong na gumugulo sa atin. Hindi pa rin ako makapaniwala, pero pilit ko na lang iwinakse yon sa isip ko. Pagkatapos nga naming magbihis ni Yael ay bumalik na ulit kami sa poolside para mapuntahan sina Cass at Jazz. Bakit ang tagal nyo? Nakangisi at makahulugan na saad ni Cass pagkabalik namin. Sumakit kasi ang tiyan ko, kaya gumamit muna ako ng banyo, pagsisinungaling ko naman. Bahagya pa akong napalingon kay Yael na tipid lang nang umiti sa akin. Alam kong gaya ko ay hindi rin siya makapaniwala na may namamagitan nga kina Kuya at Van. Well, kami rin naman ni Yael ay nagtatago ng sikreto sa kanila. Pero may dahilan naman kami. Hindi ko tuloy maiwasang isipin kung ano ang dahilan ni na Kuya at kailangan din nilang isikreto ni Van sa aming mga tropa ang tungkol sa kanilang dalawa. Kuryoso na naman ako, pero tama na muna ang mga nalaman ko. Alam kong huli na, pero napagtanto ko na tama naman kasi si Yael, na dapat ay hinintay na lang namin na sila mismo ang nagsabi at umamin sa amin. 10:00 ng gabi nang magpasya rin ang iba pa naming mga kasama na magpahinga na. Bale ang natira na lang sa swimming pool ay kami ni Yael, Jazz at Cass, kasi nga ay kami lang naman ang hindi uminom ng alak, tapos si Yael ay konti lang din ang nainom.
Kailan niyo balak sabihin sa tropa ang tungkol sa inyo? Nakangiti na tanong sa amin ni Cass maya-maya pa. Hindi pa namin alam, pero saka na siguro, sagot ko naman. Ayaw ko namang sabihin na hinihintay ko muna si Yael na makipaghiwalay kay Amira, at masabi sa papa niya ang tungkol sa amin. Baka lang kasi ma-pressure siya nang wala sa oras. Hindi sa pinangungunahan ko kayo, pero parang mas okay siguro na sabihin nyo na, kung ang kuya mo ang iniisip nyo, sigurado naman ako na maiintindihan niya. Nakangiti pa rin na wika ni Cass, tipid na lang din akong ngumiti kasi ay parang hindi naman ganon kasimple lang ang lahat. Maya-maya pa ay lumapit sa akin si Yael habang nakababad pa rin kaming lahat sa tubig, muli na naman akong napangiti nang niyakap niya ako mula sa likod ko, tapos ay pinatong niya ang baba niya sa balikat ko. Ang saya sa feeling na nagagawa ko ito na may ibang nakakakita, malambing na bulong pa niya. Kaya nga aminin nyo na sa tropa, ang hirap kaya nang may nililihim kayo. Nasasabi ko ito, kasi nangyari din sa amin ni Levi, wika naman ni Jazz. Hindi kami sumagot ni Yael, pero mas hinigpitan niya ang pagkakayakap sa akin. Ang init ng katawan niya at ang malamig na tubig ng swimming pool ay naglalaban sa balat at sobrang sarap noon sa pakiramdam. Hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga ako makapaniwala na ganito kami, na may isang lalaking kagaya niya ang magmamahal sa akin. Anong nangyayari dito? Mabilis na napabitaw sa pagkakayakap sa akin si Yael nang marinig namin ang boses ni Kuya. Nang napalingon kami sa may pinto ay nakita namin na nakatayo siya doon. Kasama niya sina Van at Levi, tapos ay nakakunot pa ang noo niya na parang nalilito habang nakatitig sa aming dalawa ni Yael. Bakit yakap mo ang kapatid ko? Tanong pa niya. Kuya, naglalaro lang kami, dare lang iyon, kinakabahan na pagdadahilan ko naman. Hindi ako tanga Marky, madiin na sagot naman niya, dahil doon ay sunod-sunod na paglunok ng laway ang ginawa ko. Ahon na kayo dyan, mag-uusap tayo, dagdag pa niya na halatang naiinis. Nagkatinginan kami ni Jazz at Cass pero walang nagsalita sa aming lahat. Agad naman naming sinunod ang sinabi ni Kuya. Pagkaahon namin sa pool ay naglakad kami papunta sa may terasa, kung saan nila kami hinihintay. Agad na napasigaw si Cass sa sunod na nangyari, ako may nagulat kasi ay biglang sinuntok ni Kuya si Yael, dahilan kung kaya't napa-atres si Yael at napangiwi dala ng sakit. Tinalo mo ang kapatid kong hayop ka. Sigaw pa niya habang minumura si Yael at umaamba pa ng suntok. Mabilis naman siyang inawat ni Van at Levi, si Yael ay hindi sumagot at hinayaan lang niya si Kuya. Kailan pa? Naiinis na sigaw pa ni Kuya. Ilang buwan na rin, mababa ang boses na sagot ni Yael kaya napasinghap ang tatlo, maliban kina Cass at Jazz. Kaya ba lagi kayong lumalabas na magkasama? Tanong ni Kuya tapos ay nagmura na naman. Akala ko pa naman concern ka lang sa kapatid kong hayop ka, pero may kalokohan ka na palang ginagawa. Dagdag pa niya. At kayo, alam nyo rin. Pero hindi nyo man lang sinabi sa amin? Sigaw ni Kuya kina Jazz at Cass. Teka lang, huwag mo naman silang idamay dito. Kung nagagalit ka kay Yael, huwag sa dalawa. Ano bang pakialam nila sa relasyon ng kapatid mo at ni Yael? Naiirita din na saad ni Levi tapos ay itinulak pa si Kuya. Sobra naman akong nanlulumo sa nangyayari. Ito kasi ang kinatatakutan ko na mangyari, yung mag-away silang magkakaibigan dahil lang sa akin. Intindihin nyo naman ako, tinalo ng hayop na yan ang kapatid ko, di ba may girlfriend yan? Ano, pinaglalaroan mo lang ang kapatid ko? Ang bata pa niya, hayop naman Yael. Sigaw pa ni Kuya, akmang lalapit ulit siya kay Yael na hindi naman lumalaban, pero agad siyang inawat ni Van, ako naman ay pumagitna din agad. Bakit ba Kuya, hindi ba may relasyon din naman kayo ni Van? Agad na wika ko dala din ng inis na nararamdaman. Natigilan ang lahat dahil sa sinabi ko, naramdaman ko naman na hinawakan ni Yael ang kamay ko kaya napalingon ako sa kanya tapos ay marahan siyang umiling. Marky, huwag please, bulong pa niya na inaawat ako sa sasabihin ko. Hindi Yael, hindi ko lang maintindihan kung bakit nagagalit siya, sila din naman ni Van nagtatago ng sikreto sa atin,
Naiiyak na saad ko. Sobra na akong frustrated sa sitwasyon at hindi ko na iniisip pa ang mga sinasabi ko. Kung ano man ang meron kami ni Van, ibang kaso yon. Pareho kaming walang girlfriend, pero yang hayop na yan may girlfriend, kaya huwag mo na siyang ipagtanggol. Sigaw sa akin ni Kuya. May dahilan din naman kami kung bakit namin sinisikreto ito. Kuya naman please, nang hihina at naiiyak na pakiusap ko. Muli na lang nagmura si Kuya bago napailing. Bahala kayo sa mga buhay nyo, sigaw pa niya bago nagpas siyang maglakad na pabalik sa loob. Mariin na lang akong napapikit nang wala na siya, kasabay nun ay ang panginginig ng buong katawan ko. Van, pasensya na, nang hihina na saad ko pa, tipid naman siyang ngumiti sa akin bago tumango. Hindi ko alam kung paano mo nalaman pero okay lang. Pasensya na rin kung hindi namin sinabi sa inyo agad. Pero sana intindihin nyo rin ang pinanggagalingan ng kuya mo, mahal ka nun at concern lang siya sa'yo. Susundan ko lang siya at kakausapin, mahinahong wika niya. Nang makapasok na rin siya sa loob ay naramdaman kong niyakap ako ni Yael, agad ko namang itinago ang mukha ko sa dibdib niya tapos ay tahimik na lang na umiyak. Sa sala natulog si Yael ng gabing iyon, nang magising kami kinabukasan ay sobrang tahimik at awkward ng lahat. Mabuti na nga lang at natutulog na ang mga SSG officers nang magkagulo, nang bumiyahe naman na kami pauwi ay sobrang tahimik pa rin sa sasakyan. Hindi kami magkatabi ni Yael kasi ay agad akong tinabihan ni Kuya, kahit nang makauwi na kami sa kondo ay hindi man lang kami nakapag-usap ni Yael, at hindi rin ako pinapansin ni Kuya. Ilang beses ko siyang sinubukang kausapin, at humingi ng sorry pero mukhang naiinis pa rin siya sa akin. Alam ko na pareho lang kaming may mali dito, pero mas mali ako kasi ay pinangunahan ko nga siyang magsabi ng tungkol sa kanila ni Van, at sobra akong nagsisisi. Totoo nga na kapag nagagalit ang isang tao, nakakapagsabi tayo ng mga salita na pagsisisihan lang naman natin sa huli. Kuya, sorry na please, nagulat lang naman kasi ako sa naging reaksyon mo, pero alam ko na mali ako, kausapin mo na ako please, mababa ang boses na wika ko kinagabihan. Nang pinuntahan ko siya sa may sala. Hindi naman siya sumagot at nagpatuloy lang sa paglalaro sa cellphone niya. Kuya naman mag-usap na tayo, naiiyak na dagdag ko pa. Nang marinig niyang pumiyok ang boses ko ay agad siyang napatingin sa akin at napabuntong hininga. Bakit ba kasi si Yael pa, ang dami namang iba dyan. Iyong kaibigan mong si Brian, gwapo naman yun mabait at saka magalang, at halatang may gusto pa siya sa'yo. Bakit hindi na lang siya? Naiirita na giit niya sa akin. Sa tingin mo ba kung kaya ko lang piliin ang taong magugustuhan ko, hindi ko yun gagawin? Sinubukan ko namang pigilan kuya, kasi ayaw ko na masira at madamay ang pagkakaibigan niyo, pero ang hirap. Kasi kuya pinaramdam niya sa akin ang sincerity niya, at sobrang ganlang sa pakiramdam na, alam mo yun, may isang lalaking kagaya niya na magmamahal at tatanggap sa akin, naluluha na saad ko. Kuya hindi ba kaibigan mo naman siya? Kaya alam ko na kilala mo siya, wala ka bang tiwala sa amin? Dagdag ko pa. May girlfriend siya Marky, kaya paano ako magtitiwala sa kanya gayong pinagsabay niya kayo ng girlfriend niya? Giit ulit ni Kuya. Kayo ni Van, alam ko na may dahilan kayo kung bakit hindi nyo sinabi sa amin ang tungkol sa inyo. Sorry ulit kung pinangunahan ko kayo, pero gaya nyo, may dahilan din naman kami ni Yael, at kung pakikinggan mo lang ang kwento niya kuya, maiintindihan mo, lumuluha pa rin na wika ko. Mariin namang napapikit si kuya na parang pinag-iisipan ang sinabi ko. Pinipilit ko na intindihin Marky, pero sana maintindihan mo rin na concern lang ako sa'yo. Dalawa lang ang pwedeng kalabasan nito, magiging kayo pero hindi na ulit kami magkakaayos, o magiging magkaibigan pa rin kami pero maghihiwalay kayo. Pasensya na pero nawala na ako ng tiwala sa kanya, pinal na wika ni kuya bago tumayo at naglakad na papunta sa kwarto niya. Dahil doon ay muli na naman akong napaiyak. Ito ang unang beses na sobra akong nainis kay kuya kasi pakiramdam ko ay masyado na siyang nagiging OA at makasarili. Pero pinipilit ko pa rin na intindihin siya dahil nga tama naman ang sinabi ni Van, na mahal lang niya ako at nag-aalala lang siya sa akin.
Sa sumunod na araw, hindi pa rin ako pinapansin ni Kuya kahit pasabay kaming nagpunta sa university. Umaasa nga ako na magkakasama kaming lahat sa lunch pero hindi rin siya sumabay sa amin. Wala silang dalawa ni Van. Sobra akong naninibago lalo na't tahimik ang mesa, hindi kumpleto ang tropa nila na laging umaagaw ng atensyon dahil sa kaingayan. At nangyari lang ang lahat ng ito mula nang sumama ako sa kanila. Pasensya na ulit kayo sa mga nangyari, nang hihina na wika ko kina Levi, Jazz at Cass. Ni hindi ko halos mag-alaw ang pagkain ko dahil nga wala akong gana. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya Marky, wala namang mali sa nararamdaman mo. Pasasaan at huhupa rin ang lahat, bigyan lang natin ng konting oras ang kuya mo. Naniniwala ako na maiintindihan din niya, sagot naman ni Jazz. Pilit na lang ulit akong ngumiti sa kanila bago tumango, tapos ay nagpaalam ng babalik sa klase kahit na hindi ko man lang nagalaw ang pagkain ko. Si Yael naman ay nagpasyang sundan ako, tapos ay hinila niya ako papunta sa hallway kung saan walang gaanong tao. Marky, alam ko na nag-aalala ka, pero pwede naman nating sabay na kausapin ang kuya mo, wika niya. Nag-usap kami kagabi, paninimula ko naman bago malungkot na ngumiti. Sabi niya, kung itutuloy daw natin ito, hindi na kayo magkakaayos at magiging magkaibigan pa, dagdag ko pa kaya mahina siyang napasinghap. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Nanlulumo na tanong ko pa. Hindi tayo maghihiwalay Marky, mahina pero pinal na sagot niya. E paano ang pagkakaibigan niyo ni Kuya? Naiiyak na naman na tanong ko. Mabuting tao ang kuya mo, at naniniwala ako na darating ang araw na maiintindihan din niya tayo. Pero hindi tayo maghihiwalay, at pangako mo sa akin na hinding-hindi mo rin kailanman iisipin ang tungkol sa pakikipaghiwalay sa akin, puno ng pagsusumamo na wika niya. Huminga ako ng malalim at pilit na pinakalma ang sarili ko. Tapos ay ngumiti ako kay Yael bago marahang tumango. Tama siya, siguro ay sobra lang akong naapektuhan sa ngayon dahil sa mga nangyari, pero wala naman akong ibang magagawa sa ngayon kung hindi ang maniwala at magtiwala na magkakaayos din sila ni Kuya. Pangako, kakausapin ko na si Papa at si Amira, aayusin ko na agad ang lahat para hindi na natin kailangan pang itago ang tungkol sa atin, bulong pa niya bago niya ako niyakap at dinampihan ng mababaw na halik sa noo. Kahit na anong mangyari, tandaan mo na mahal kita, dagdag pa niya. Mahal din kita Yael, sagot ko naman tapos ay marahan pang pumikit para mas damhin ang yakap niya sa akin.